Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang kumakain kami ng lugaw, ay nagsalita si Tingting. Kuya Lino, babalik na naman tayo ng San Pablo? Oo, Ting. Hindi naman pwedeng iwan natin ang mag-iina dito. Kahit pawala ng mga aswang, ay mahihirapan pa rin sila makasurvive. Wala na silang makain. At least doon, naroon si Mang Manuel aalalay sa kanila. Tsaka, malay natin, kahit pa maubos natin ang mga aswang na nandito ngayon, papaano sa mga susunod na araw? Baka may bago na namang dumating. Wala silang kalaban-laban sa ganun. Sa bagay, tama ka Kuya Lino. Anong plano mo dyan sa mga nasa labas ngayon? Ganito ang plano, Ting. Gagalitin natin sila ng gagalitin. Ikukubli ko ang aura ko para hindi sila matakot at magtawag pa ng ibang mga kasamahan para lahat sila narito bago natin simulan ang paglipol. So, ibig mo sabihin Kuya Lino, mano-mano na naman na trabaho ito? Oo, Ting, parang gano'n na nga. Okay, walang problema sa akin. Wika naman ni Tingting. Makalipas ang kalahating oras ay tapos na kami ni Tingting kumain. Nagpapahinga na lang habang pinagmamasdan ang ginagawa ng mag-ina. Sinabi ko kasi na magsimula na silang mag-impake ng mga damit para kapag maliwanag na ang araw ay madali kaming makakaalis. Ilang saglit pa ay may kumakatok na sa pintuan. Hindi iyon katok na mahina, kundi kalampag talaga ang ginagawa. Sabi ko sa ginang na magpanggap siyang natatakot. Sagutin niya iyon at sabihing maawa dahil meron pa siyang maliliit na mga anak. Nagsalita na nga ang ginang para doon sa kumakalampag sa labas. Tigilan niyo na kami! Wala kaming kasalanan sa inyo! Maawa na kayo! Meron pa akong 2 batang anak na binubuhay. Pinatay niyo na lahat ng kapitbahay namin. Pati kami na walang kalaban-laban, pipinsalain niyo rin. Nagsalita naman ang isang naroon sa labas. Buksan mo na ito! Dahil kahit hindi ka magbukas, ay mawawasak naman namin ito na walang kahirap-hirap. Tamang-tama at mukhang may bisita rin kayong 2 binata dyan. Pandagdag pagkain na rin sa amin ang mga iyan. Kulang kasi kung kayong 3 lang ng anak mo. Naroon na kami noon ni Tingting sa may likuran lang ng pintuan. Habang nasa gitna naman banda ang ginang, yakap-yakap ang kanyang 2 anak. Nagsimula na noong mag-iyakan ang 2 bata dahil sa takot. Maliban kasi sa malalakas na kalampag sa pintuan, meron ding kumakalampag sa kusina at sa bubungan. Tinanguan ko si Tingting na humanda na dahil aalisin ko na ang trangka ng pintuan. Nang biglang bumukas ang pintuan dahil sa sipa noong aswang na nasa labas. Magkasabay naman na napasigaw dahil sa gulat ang mag-iina. Agad pumasok ang 2 sa mga aswang na naroon. Kaya tinag-isahan na namin ni Tingting ng paghablot sa buhok papasok, sabay diin sa lupa at pinagsasaksak. Hindi na iyon nakapanlaban pa dahil mabilisan ang ginawa namin ni Tingting. Iyon bang snatch and kill na style. Tapos isinandal namin ang katawan sa gilid. Cosme! Cosme! Anong nangyayari dyan sa loob? Tawag pa ng isang boses sa labas. Sabi naman ng ginang, parang awa nyo na! Tigilan nyo na ang mga anak ko! Itinuro ko kasi sa ginang ang mga isisigaw niya para hindi malaman ng mga aswang na nasa labas ang nangyayari sa loob. Langya kayo, Cosme! Nambubuhaya ka na naman! Sinusolo niyo ang pagkain! Gigil na wika pa ng boses sa labas.
Tapos hinawakan ang pintuan at binaklas ng hila papalabas, kaya tumalsik ang pintuan sa malayo. Pagkaharap niyang muli sa loob, ay mabilis siyang sinalubong ni Tingting ng pagsipa sa dibdib. Hawak na noon ni Tingting ang kanyang matalas na itak. Pagkakita ng ibang mga aswang na tumimbuwang patihaya ang isa nilang kasama, ay agad naman nagsilapag ang tatlong aswang sa harapan noong bahay. Sinabuyan iyon ni Tingting ng pinaghalong asin at abo sa mukha. Kaya saglit na patakip sa kanilang mga mata. Bago pa sila makaporma, ay agad nang nakasaksak ng dalawa si Tingting. At noong may kumalmot ay naputulan na rin iyon agad ng kamay dahil sa pwersadong pagtagpas ni Tingting. Umangil ang tatlong aswang ng sabay-sabay at tila lalo pang naging mabangis ang mga itsura. Iwinasiwas na agad ni Tingting ang kanyang itak na nakatapat sa dalawang aswang. Sapul ang muka ng mga iyon at nabiyak ang bunganga. Pinasundan niya pa ng pagsaksak sa dibdib, sabay tadyak sa isa at balya naman ang katawan sa isa. Kaya parehong natumba ang mga iyon sa lupa, pero hindi na muli pang nakabangon. Iyong medyo malaki sa mga aswang ay mabilis nakabangon, sabay lipad papunta sa bubungan, kaya isa na lang ang naiwan doon. Habang papabangon ang huling aswang na hindi pa masyadong napupuruhan, ay tinalon na iyon ni Tingting sabay taga sa may bato. Hindi na iyon natuloy pa sa paggalaw noong humiwalay na ang ulo sa katawan. Nakita kong lumundo ang bubungan. Ibig sabihin, may bumuelo doon sa itaas, maaring tatalon o lilipad. Dinampot ko ang nakita kong bato at nag-abang. Hindi nga ako nagkamali. Papatalon iyon kay Tingting. Habang nasa ere papunta kay Tingting, ay buong puwersa kong binato sa likod. Kaya napaliyad iyon at wala sa tamang posisyon noong bumagsak sa lupa. Lalo na at nauna ang likod na bumagsak. Agad naman iyong napansin ni Tingting. Kaya nakangiti ito na tinagpas na rin sa mukha habang nakaliyad pa at humahawak sa likuran. May narinig akong mga nag-iingay pa na mga aswang sa itaas. "Ting, pumasok ka muna rito!" Wika ko pa sa kanya. Hindi pa rin kasi ako lumalabas ng tuluyan dahil baka ang mag-ina naman ang pasukin ng mga aswang, lalo at wala ng pintuan ang bahay. Pagkapasok ni Tingting sa bahay, ay nanlumahig ito sa dumi ng talsik ng dugo. "Iho, sa kusina may gumagalaw!" Wika pa ng ginang. Agad ko naman iyong pinuntahan. Nakita kong may gumagapang na aswang sa ilalim ng banggirahan. Marupok na kasi nakahoy iyon. Nakita ko iyong itak ng ginang na nasa may lamesa. Kinuha ko iyon at buong puwersang itinaga sa ulo ng isang aswang. Pero nagulat ako dahil tumalbog lang iyon. Inilapit ko sa mukha ko ang itak tapos hinimas ang talim. Anak ng 7 baka, matalim pa yata ang ngipin ko kaysa doon. Halos pabilog na nga ang itsura ng talim sa sobrang purol. Nakapasok na ang 2 aswang at wala na akong mahanap na armas, kaya ginamitan ko na ng mano-manong suntukan. Ayoko kasi gumamit ng kahit anong kakayahan dahil siguradong tatakas iyong mga nasa itaas kapag naramdaman ang malakas na aura ko. Nakipagbanatan na ako sa kanila sa pamamagitan ng malalakas na suntok. Close contact combat na iyon. Kasi 2 sila tapos maliit lang ang kusina. Kaya palit-palitan na lang kami ng suntok. Patigasan na lang ng mukha ang labanan. Sa katagalan ay bumagsak na ang 2 iyon pero buhay pa at nanghihina. Dinampot ko iyong nakita kong lusong o iyong malaking almires na pinagbabayuhan ng palay. Binuhat ko iyon tapos ibinagsak sa mukha noong 2 aswang. Basag ang ulo ng 2 iyon tapos napalugmok naman ako sa pagod. May lakas pa naman ako pero hinihinga lang. "Kuya Lino, tapos ka na dyan? May naghihintay pa sa'yo rito." Wika pa ni Tingting, kaya tumayo na ako
at lumapit sa may harapan. May 3 aswang pa ang naroon nakatayo. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakiramdam kung meron pa bang ibang mga aswang maliban sa 3 iyon, pero wala na. Sila na lang bali ang natitira sa kanilang grupo. Napapagod na ako, Kuya Lino. Huli na yata ang 3 ito. Wika pa ni Tingting. Oo, Ting. Sila na nga ang last sa batch na iyon. Agad na akong lumabas. Sinalubong naman ako ng 3 malalaking aswang na galit na galit. Mukhang sila ang namumuno sa pangkat na iyon, pero wala silang ibang amo. Pagkalusob nila sa akin ay mabilis akong naglabas ng mahabang espadang gawa sa kyanite at iwinasiwa sa gitna nila. Natigilan ang mga iyon sa paggalaw at nanatili na lang nakatayo. Hanggang sa dahan-dahang dumadaos-dos ang kalahati ng kanilang katawan papabagsak. Akala ko, Kuya Lino, makikipagbubugan ka pa ng mano-mano sa mga iyan eh. Hindi na, Ting. Sapat na yung pagpapapawis ko sa kusina. Nang, subukan nyo na pong matulog muna. Mahaba pa ang gabi. Dito lang kami ng kasama ko sa may pintuan. Babantayan namin kayo. Huwag na po kayong matakot. Naubos na namin ang mga aswang. Siguradong ligtas na kayo. Wika ko pa sa ginang. Tumango naman iyon at pinahiga na ang kanyang 2 anak at pinatulog. Kami naman ni Tingting ay nakaupo lang sa lupa habang nakasandal sa dingding noong bahay. Hindi nagtagal, nakaidlip na rin kami pareho. Nagising na lang ako noong makaramdam ng malamig na hangin. Madaling araw na pala. Ting! Tingting! Gising na! Magpainit ka muna ng tubig para makapagkape tayo. Ako naman ay magsisimula na sa paghahakot ng katawan ng mga aswang sa labas. Sunugin natin kasama ng bahay na ito ang mga aswang. Agad namang nagtungo si Tingting sa kusina upang magpainit ng tubig. Noong matapos makapag-impake, ay itinambak na namin ang mga bangkay ng aswang sa loob ng bahay. Sa labas na muna namin pinapwesto ang mag-iina. Maliwanag na rin naman kaunti. Napakain na rin ang mga bata noong natirang lugaw at biskwit. Matapos mapaliyab ang kubo noong mag-iina, ay inalalayan na namin sila sa pagbaba. Si Tingting ang may pasan sa batang babae na nasa 2 taong gulang siguro. Ang batang si Nonoy naman ay nakahawak sa kamay ng kanyang ina habang naglalakad. Tapos ako ang nasa bandang hulihan, nakabantay sa kanila. Pero sigurado naman akong wala nang aatake pang aswang. Dahil maliban sa umaga naman, marami-rami na rin ang nalipol namin noong nakaraang gabi. Sa tingin ko nga, iyon na ang lahat ng kasama sa grupo ng nanalasa sa Victoria. Makalipas ang mahabang oras ng paglalakad, ay nakarating na kami sa sasakyan. Ipinakilala ko kina Lolo ang mag-iina. Tapos bumiyahe na kami, papabalik ng Santo Tomas. Malaki kasi ang hinala ko na naroon na si Mang Manuel, dahil pasado 9:00 na rin naman noon. Oh, Lino, bumalik kayo! May hindi ba magandang nangyari sa lakad nyo? Wika pa ni Mang Manuel. Wala naman po Mang Manuel. Pero may dala po kaming mag-iina na dito sana papatirahin sa Santo Tomas. Mga taga Victoria sila. Sila na ang huling pamilya na naiwang buhay doon. Nalipol na rin namin kagabi ang mga aswang na taga Victoria. Pero sa tingin ko ay mas makakabuting dito na sila isama. Para makapagsimula na rin ng bago at magkaroon ng matibay sa kaligtas na bahay. Oo naman Lino, maraming bakanting bahay dito na mapapatirhan sa kanila. Aling Meli, ito nga pala si Mang Manuel, ito naman si Alan. Sila ang namumuno sa pamayanang ito. Sila po ang tumutulong sa mga taong nasalanta ang dating tirahan, gawa ng pagsalakay ng mga aswang. Ihahanap nila kayo ng maayos na matitirhan dito. Kung meron pa kayong ibang kailangan, magsabi lang po kayo dito kay Mang Manuel. May kaalaman din siya kaunti sa panggagamot, kaya marami siyang maitutulong sa inyo. Iyo, maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin sa mga aswang na iyon. Pati na rin sa paggamot mo sa aking anak.
Laban doon sa sinasabi mong pulang duwende na namamarusa sa kanya. Wala po yun nang. Yun talaga ang gawain namin. Paano po? May iwan ko na kayo dito. Mang Manuel, ikaw na pong bahala sa kanila ha. Oo, Lino. Huwag kang mag-alala. Kami na ni Alan ang bahala dito. Wika pa ni Mang Manuel, tapos muli na kaming nagsisakay sa sasakyan. Mahal, saan tayo nito? Tanong pa ni Rosalia. Daan muna tayo ng San Pablo para makapagpaluto uli ng ulam kay Aling Terry. Parang namiss kong kumain ng adobong baboy eh. Iyon bang dry ang pagkaluto sa suka para kahit isang linggo ay hindi masisira kahit na hindi i-ref? Wow, Kuya Lino, gusto ko rin yun. Sabat naman ni Tingting. Di sige na, bumili na muna tayo ng karne ng baboy sa talipapa bago makarating sa inyo. Para iyon sa baon natin. Saglit lang tayo ha, aalis din tayo agad doon pagkatapos ng tanghalian. Oo sige Kuya Lino, ayos lang. Sagot naman ni Tingting. Nagtuloy na nga kami ng San Pablo. Kahit noong nakaraang araw lang kami umalis, ay parang isang taon na kaming nawala sa higpit ng yakapan ni Tingting at Tinay. Si Aling Terry naman ay malawak rin ang ngiti. Habang nagluluto si Aling Terry ay nagkikwento naman ako ng mga nangyari para maaliw naman siya habang abala sa pagluluto ng pangbaon namin. Sinigang kasi na baboy ang ipinaluto ko sa kanya para sa tanghalian, tapos iyong adobo ay pangbaon na lang namin. Si Tingting naman ay agad nawala sa paningin ko. Mukhang nagbuhos na naman ng pananabik sa kanyang asawa. Si Lolo ay natulog muna sa may sofa, tapos si Rosalia ay naroon naman sa silid ko natutulog rin. Matapos namin makapagtanghalian, ay nakipagkwentuhan lang saglit, tapos umalis na rin kami agad. Kuya Lino, saan ang next natin ito? Tanong pa ni Tingting. Di sa San Jose. Maiksing sagot ko pa. Naku po, ang tahanan ng mga zombies. Bulalas pa ni Tingting. Ano ka ba naman Tingting? Para namang hindi easy na sa'yo masyado ang mga zombies. Hindi naman yun ang problema Kuya Lino eh. Ano pala? Tanong ko naman rito. Bakit Kuya Lino? May zombie ba na sariwa? Karamihan sa kanila, mga nabubulok na. Kahit yung mga kalansay na nga lang, may amoy pa rin. Ano pa kaya yung may mga laman-laman pa? Di daanin nyo na lang sa pagbaril para hindi nyo kailangan dumikit. Pero sa tingin ko, wala na rin namang zombie masyado doon. Marami na rin naman yung nalipol natin dati. Tsaka, napatay na natin si Bettina, di ba? Yung babaeng necromancer. Kaya, maaaring wala nang gumagalang zombie sa panahong ito. Noong makita namin ang arko ng San Jose, ay ipinasok na ni Rosalia ang sasakyan patungo sa pinakasentro ng bayan. Halos walang pinagkaiba sa Victoria. Dead zone na ang datingan. Walang kahit isang tao ang makikita. Sira-sira na rin ang mga bahay. Papaano apo? Aakyat pa ba kayo ng kabundukan nitong San Jose? Tanong pa ni Lolo Ino. Hindi na po Lo. Zombie naman ang nananalasa dito. Kaya kung meron pang natitira sa mga iyon, madali lang silang palapitin. Magsisiga lang tayo ng malaking apoy mamayang gabi. Mapapansin na tayo agad ng mga iyon. Sumabat naman si Tingting. Hay, mabuti naman. Akala ko mamumundok na naman tayo eh. Pumarada na kami sa isang waiting shed na malapit sa isang poso. Agad namang sinubukan ni Tingting kung may tubig pa iyon. Sa kabutihang palad, makalipas ang 15 minuto ng pagtsatsagaan ni Tingting at Rosalia ng kakabomba, may lumabas na rin naman na malinis na tubig. Halos papalubog na ang araw noong makita kong naliligo si Rosalia sa unahan ng poso. Si Tingting at Lolo naman ay magkaharap sa nakasalang na sinaing, habang si Lolo ay may sinusulat sa kanyang libreta. Ako naman ay nasa bubungan ng sasakyan, hawak ang teleskopyo at nagmamasid sa kapaligiran kung meron bang mga pagkilo sa paligid.
Pero mukhang abandonado na talaga ang San Jose. Kahit isang kakaibang pagkilos ay wala akong namataan. Hanggang sa marinig kong sabihin ni Tingting, "Kuya Lino, bumaba ka na dyan. Maghapunan na tayo habang maaga pa. Baka kapag dumilim na ng tuluyan, ay magdagsaan na bigla ang mga hindi imbitadong bisita. Hindi na tayo makakakain ng maayos noon." Pagkatawag na sa akin ni Tingting, ay agad na rin akong bumaba. Naroon na rin si Rosalia. Mabangong mabango dahil sa bagong ligo ito. Nice, ang bango ah. Parang gusto ko tuloy pumasok sa isa sa mga bahay dito para mahigop ko yung bango mo. Nakangiti na sumagot si Rosalia. Ayoko nga. Baka habang nag-i-enjoy ako, may kakagat na pala bigla sa liig ko dahil sinugod na tayo ng mga zombies. Tiisin mo na lang muna yung gigil mo sa akin. Saka na tayo bumawi kapag nakabalik na tayo ng San Narciso. At least doon, panatag tayo at may privacy rin. Biro lang naman yung sa akin. Kau naman, tinutotoo mo agad. Sagot ko naman sa kanya. Tapos nagsimula na nga kaming maghapunan. Nakaka-enjoy kumain ng mainit na kanin habang napakasarap ng adobong baboy ang ulam. Iyong naghahalo ang perpektong kombinasyon ng tamis, asim, alat at anghang. Tapos nakaharap sa baga noong aming pinagsaingan. Matapos makakain ay agad na kaming nagligpit. Inilabas naman ni Tingting ang dinala niyang soft drinks mula sa tindahan ni Aling Terry. Kuya Lino, soft drinks. Hindi malamig? Malamang. Para namang may baon tayong ref. Pwede na ito kaysa sa wala. At least, solve pa rin talaga ang masarap nating hapunan. Sige na nga, pwede na yan. Tinanggap ko na lang ang inabot ni Tingting na isang maliit na baso. Pasado 10:00 noon ay nagsimula na kami makarinig ng mahinang growl mula sa malayo. Panay pa rin kasi ang lagay ni Lolo Ino ng panggatong doon sa siga. Kaya mukhang nakatawag talaga ng mga nilalang mula sa malayo. Sabi ko naman habang nakahiga, Tingting, bangon ka na. Nandiyan na ang mga bisita mo. Sumagot naman siya na halatang inaantok na rin. Ikaw na muna Kuya Lino, inaantok na ako eh. O di kaya si Rosalia na lang. Sumagot naman si Rosalia. Huwag niyo nga akong idamay dyan, nakaligo na ako ha. Ayoko nang mag-amoy bulok na karne. Dapat kayong dalawa ang umasikaso niyan. Pareho kayong wala pang ligo eh. Kasing amoy niyo rin naman ang mga iyan. Nagsalita naman si Lolo Ino. Baka gusto niyong bumangon na apo. Malapit na sila oh. Pagkamulat ko ng mata ay nakita ko ang humigit kumulang 10 nilalang mula sa may bundok. Tapos may 5 naman ang nagmumula sa kabilang bahagi. Ting, bumangon ka na dyan bago pa magkalat ang baho nila sa sasakyan natin. Mabilis nang bumangon si Tingting sabay labas ng baon namin na si Bat. Natawa ako dahil mukhang ayaw niyang magpalapit sa mga nilalang na iyon kaya sinisibat niya na lang tapos umiilag agad sa malayo. Bumangon na rin ako at sinalubong ang 5 nilalang na nagmumula naman sa kabilang bahagi. Ermitanyo, mahabang espada nga dyan, pahiram muna. Bulong ko pa. Nakaabang na ako sa mga paparating na mga nilalang pero wala pa rin ang espada sa kamay ko. Hanggang sa 3 hakbang na lang ang layo nila. Wala pa rin talagang lumalabas na espada kaya napilitan na akong tumakbo papabalik sa sasakyan upang kumuha ng itak. Tawa naman ng tawa si Rosalia dahil bakit daw ako sumugod nang walang dalang armas. Sabi ko naman, abay malay ko ba na tinulugan na pala ako ni Ermitanyo kaya walang espadang kaya na ang lumabas sa kamay ko. Isang pinatulisang kawayan at itak ang dala ko noong binalikan ko ang mga nilalang. Hindi naman sila mahirap talunin kaso ang problema, hindi rin naman sila namamatay. Kailangan putol-putulin talaga sa kasilaban para hindi na makabangon pang muli. Ilang saglit pa ay natapos na ako sa 5 nilalang.
Nakita ko naman si Tingting na hawak na ang galon na may lamang gasolina. Sisilaban niya raw iyong nasa kabilang bahagi. Pinagsama-sama ko na rin iyong mga nakalaban ko, saka ko binuhusan ng gasolina. Ayoko nang istorbuhin pa si Ermitanyo, hindi naman iyon emergency. Baka kasi kailangan niya rin ng pahinga. Dahil sa talsik ng mabahong likido mula sa mga nilalang na iyon, kaya napilitan kami ni Tingting na maligo kahit pa maghahating gabi na noon. Kinabukasan, pagkagising ay muli na kaming nagligpit para magtungo sa kasunod na bayan, ang bayan ng Santa Catalina. Pagkarating namin sa Santa Catalina ay nagmasid lang kami ng mahigit 2 oras. Doon na rin kami nag-almusal habang nagpapalipas ng oras at nagmamasid. Wala naman masyadong bahay sa lugar na iyon dahil bago pa sumiklab ang kaguluhan na may kinalaman sa mga aswang. Talamak na talaga sa Santa Catalina ang pananalasa ng mga sigbin, kaya wala na ring tumitira gaano doon. Pasado 11:00 ay nasa main highway na uli kami. Bumabiyahe sa katamtamang bilis nang may makita kaming isang lalaking naglalakad papasalubong sa direksyon namin. Lalo pang binagala ni Rosalia ang takbo dahil gusto naming makita kung iyon ba ay normal na tao o aswang o di kaya zombie. Nakasuot iyon ng punit-punit na pantalon at sobrang duming damit. Mahaba ang buhok at balbas sarado na parang isang bumbay. Nakalampas na kami sa lalaking iyon nang makaramdam ako ng kirot sa dibdib. Parang may lukso ng dugo akong nararamdaman sa lalaking iyon. Kaya agad kong sinabi, "Mahal, pakihinto muna ng sasakyan." Sinunod naman ako agad ni Rosalia. "Ha? Bakit, mahal?" Nakatulala lang ako habang nakatingin sa rear mirror at tinitignan ang mabagal at pasuray-suray na lakad ng lalaking parang taong grasa na nalampasan namin. "Kuya Lino, bakit?" Tanong din ni Tingting. Ilang segundo pa bago ako sumagot. "Ting, pasuyo nga. Usisain mo ang lalaking iyon. Check mo kung hindi ba aswang. May kakaiba akong nararamdaman doon eh. May kutob ako na hindi ko maintindihan." Kumuha naman si Tingting ng 45 caliber na baril, sabay bumaba at binalikan iyong lalaki. Si Rosalia naman ay marahang iniatras ang sasakyan para masundan si Tingting. Naunang nakalapit doon si Tingting at inusisa ng mabuti ang mukha noong lalaki. Nang biglang napasigaw si Tingting, "Kuya Lino! Si Kitaro ito!" Biglang bumilis ang pintig ng dibdib ko at gusto ko na agad malaman kung ano ang nangyari sa dati kong gabay. Marami akong katanungan na siya lang ang makakasagot. Si Rosalia naman ay binilisan ang pag-atras ng sasakyan para makalapit kami agad sa kinaroroonan ni Tingting at doon sa lalaking mukhang taong grasa na sinasabi ni Tingting na si Kitaro daw. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 187. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong aswang killer, mga kwento ni Babaylang Rico, lagim at teknolohiya ni Exy, birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon.
Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, edi wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon
at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.